if nag-cheat siya sa'yo? Cheat siya sa'yo. Okay, here's my opening question for the two of you. When you hear wives submit, what emotion hits first? So, do you feel peace, fear, anger, confusion, rebellion? Pag sinabi kasi submit to your husband, of course, yun yung topic natin. Mhm. Hindi naman siya bago sa akin kasi yun yung kinagisnan ko sa family namin and dun sa religion na kinabibilangan ko na dapat magpa-submit yung wife dun sa husband kasi yun din yung nakikita ko sa nanay ko at sa tatay ko. So growing up, hindi siya bago sa akin. Never siya naging issue. Hindi siya weird. Hindi siya parang sinisikil yung karapatan mo. Ganun. Sinisikil. Ayaw, di ba? Ano Ang ba ito? lalim. Napagalata ang edad, di ba? O sige, yung sa mga Gen Z dyan, bahala na kayong hanapin sa kung anong ibig sabihin ng sinisikil. Basta, ayun, hindi siya bago. Sinisiil. Baka sinisiil. Hindi, sinisikil. Sikil talaga. Yung parang Yes. sinusuppress or ano ba? Parang ganon. Parang ganon. Okay. And kung sa akin din, kung i-apply ko, hindi rin siya magiging issue sa akin. Parang okay lang. Hindi ko mararamdaman na natatanggalan ako ng karapatan, gano'n. Okay. Sabi dyan sa Genesis 3:16 na nature ng babae na ma-rule over the husband. Kaya command ng Diyos na sa mga lalaki to rule over your wife. Gets ko. Gets ko yung sinasabi ni Jerry dyan. Which is, I agree. Kasi may tendency tayo na we want to take charge of everything as long as we can. Ito yung sinabi ni Kayo, in-explain ni Kayo before. Na it's our nature. Na Kasi nurturing over- tayo. over talaga tayo sa mga husband. That's why we were commanded To to submit. submit. Okay. Kasi innate siya, no? Innate na Nature lalabas natin talaga yun. na, Ayaw, di ba? hindi pwede. That's why ito yung parang reminder natin na kailangan nating i-recognize yung utos ng Panginoon na hinay-hinay. Otherwise, ma-overpower. Hindi na siya din magiging partnership kung ikaw lang ang laging susundin. Kasi nga nature natin yung mga babae. And then yung mga lalaki para walang gulo. Sige, Sa tingin niyo bigay may na. may kinalaman ba to dun sa kasalanan ni Eva nung kinain niya yung nung nag-decide siyang kainin yun? Na Feeling ko napahamak ang punishment mga siya. lalaki. Feeling ko isa siya sa mga Influence. Oo, in-influence eh. 'Di ba? So from that period, mali ang desisyon ng babae pag siyang mag-rule over sa lalaki. Tingin niyo? kasi Mali. Mas malakas lang yung influence niya. kasi the fact na na-influence Pero nung kasi niya siya yung nag-decide na kumain sila, napahamak sila eh. Kasi ang sabi, parang si Adan, kung ang take ni Adan dun, alam naman niyang bawal eh. Pero si Eva, di ba? Sige. Ayaw, di ba? siguro Pwede go. from the start, Ayun. alam na ni Lord Napahamak tayo. sa Genesis pa lang, alam na ni Lord from the start na talagang may tendency yung mga Kaya rule babae over, na di ba? mag-overpower. So kaya inutos niya yon. Guilty si Chris, hindi yan assertive. Grabe. Ayaw, di ba? Parang hindi nagigilty. Mabilis na ako mag-guilty eh. Nararamdaman ko agad yun kasi ayoko ng conflict sa relasyon. Mas madalas ako yung nagsasorry. Hindi ako yung tipo ng babaeng pabebe na bala ka, ikaw dapat mag-sorry. Regardless kung kasalanan ko o hindi, kahit hindi ako yung may kasalanan, para lang maayos namin yun, ako yung nagsasorry. Ganon ako sa relasyon. Hindi ko papalipasan yung gabi nang hindi kami okay. Kaya nung mga nabanggit ko sa
LS natin no na pagdating sa relasyon mo, oo sinasabi, 'di ba nung may LS din ako na wala akong empathy, pero pagdating sa relasyon, all in ako diyan. Iba yung pakikitungo ko talaga kasi siya yung priority ko eh. So, hindi ako nag-hold ng emotions. Kung kailangan naming ayusin yan, ngayon din ayusin namin. Bakit ko ipagpapabukas yan? Ngayon, kung kahit na, oo, siya yung tingin kong may kasalanan, at nag-aaway kami, di kami nagkaintindihan, ako pa rin yung lalapit sa kanya kung nagtatampo siya. Sabi ko, sorry na, ganyan-ganyan. Tapos, ayusin ko yun. Kasi nga, hindi ako ganun ka, di ba nabanggit ko rin na hindi ako parang purong babae na yung thinking ko is parang half na lalaki. Kaya siguro may ganun akong behavior na ako yung nagsusorry kahit hindi ako yung may kasalanan. Talaga? Kasi parang may problema ako dun sa hindi kasi ako basta-basta nagso-sorry Madali ako mag-sorry. lalo na kapag I don't mean it, yung parang matapos na lang mag-sorry ako. Ewan ko. Ako din. Oo, Ako basta siguro, ganun. hindi ako masyadong ayoko nang nagsusorry. nag-aaway. Agad-agad. Kasi, as much as possible, I try din naman my best na hindi ako makagawa ng hindi maganda. Yes. Kaya hindi masyado akong nagsusorry. So, by the time na kailangan ko mag-apologize, it's something Alam mong ikaw yung may kasalanan. oo, serious Oo. siya talaga. So, hindi ako yung loosely nagsusorry kahit gano'n ako ka-petty. Oh. Ako hindi, okay lang sa akin yun. Kaya kung ibaba yung pride ko. Pagdating sa relasyon, wala akong pride kasi ako ibaba yung pride ko. Pagdating sa relasyon, wala akong pride kasi pagpapairalin ko yung pride, ilang araw kayo hindi mag-uusap kung Ayaw talagang naman. ayaw mo, hintayin mo siya. Paano kung ganun din siya? Di never na kayo mag-usap. Nag-uusap pa rin naman, pero walang lambing. Ayaw naman. Pag kumain ka na, pagkain na doon. Hindi ka kaya yan. Ayoko kaya- ng ganun. Kasi deep inside na hurt ako pag ganyan, yung di kayo nagkikibuan, tapos para kayong, ayoko talaga ng ganun. Okay. Oo. Kay Chris pa pala. Kaya matuto. Robot yan eh. Kaya nga siya magsusorry para lang matapos na. Ayaw naman. Yun yung issue namin doon. Magsusorry kami kasi may kasalanan and we have to fix this so that next time hindi na to mangyayari. Hindi Ganun naman sorry para tapos na. Ini-explain ko nga eh. hindi Pag sabi mo nagsabi kasi. ako sa kanya, ini-explain ko yun. Hindi yun, sige sorry na para matapos lang. At saka hindi yun ganun ko siya sinasabing sorry na ganun. May lambing yun. Malambing ako eh. So, gagawin ko yung lahat para maayos yun. Hindi yun basta sinabi ko lang na sorry, ganun. Tapos, hindi kasi importante sa akin yung pride sa relasyon. Hindi ko yan talaga pinapahalagan pagdating sa siguro yan yung ko, kryptonite. Pero ikaw, Miss R, yung hindi mo pagsusorry, is it out of pride? Hindi naman. Ako din kasi hindi siya out of pride. Pero minsan It's more kasi yun na on- lang yung meron ako eh. Kahit Ako naman konti. hindi. Hindi siya pride. It's more on giving my spouse space to realize kung bakit hindi ako nag-sorry. Kasi baka hindi ako nag-sorry dahil ikaw naman talaga yung nag-initiate ng away na to or pag hindi pagkakaintindihan, and I want you to realize that para next time hindi mo na uulitin at hindi na to mangyari. Kasi ang thinking ko kasi sa mga lalaki, pag nagsabi ka ng sorry, iisipin nila tama sila, tama yung ginawa nila. And hindi na magma-matter sa kanila or hindi magsisink in sa kanila na yung nangyari is iiwasan nila sa susunod na mangyari ulit. Kasi ikakasama to ng loob ng asawa ko. Kasi kung mahal mo yung asawa mo, hindi mo siya sasaktan.
Ganun yung Ako thinking ko baliktad doon. yung nangyayari kasi 'pag nagso-sorry ako mas nagi-guilty yung lalaki. Iba yung impact nun. Dun niya nare-realize siya yung mali. Tapos tinatanong ko, "Bakit ikaw yung nagso-sorry? Ako yung may mali." Ganyan, ganyan. So, yun na, okey na. Gano'n yung Pero approach ko. Pero pero hindi eto ko naman na, sinasabi na applicable yun sa lahat. Pero nag usually gano'n yung nangyayari na mas nati-trigger ko yung ano sa kanila na, "Ay dapat pala nag-sorry siya." Na gano'n. sabi ng asawa ko, ikaw lang nag-iisip nun. Ayun din ang na-realize ko kasi minsan hindi naman talaga yun yung naiisip nila. Yung yung iniisip ko na reason, hindi naman wala naman talaga silang gano'ng thinking. So, I think that maybe ang realization dito, magsalita, mag-usap para mapag-usap, mag-ano, communications. So, pero tama si Chris na paano nga naman kayo mag-uusap kung hindi ka magso-sorry, hindi din siya magso-sorry, so hindi na kayo mag-uusap. So, walang mare-resolve. Tingin ko wala naman kasi sa'kin, walang mawawala sa'kin kung magso-sorry ako. Kung asawa ko man yun o kung ano, basta mahal mo siya, walang mawawala sa hindi kawalan, hindi kasalanan yon na mag-sorry kung magpapakumbaba ka. Kasi sa'kin lagi nangingibabaw yung pagmamahal ko more than anything else. Yay! Regardless sa sitwasyon. Siguro nagugulat kayo 'no, naririnig niyo 'to sa Ay! isang walang walang empathy. Magbasa na kayo ng comment. Magsakit ako. Si Marie, sabi ni Marie, mag-aalaga na lang ako ng pusa para mahawaan ako ng lambing sa katawan. Hindi ka rin ba lambing? Ako naman kasi, hindi naman ako as in verbal sorry. Kumbaga, siguro yun sa'kin, well, kailangan ko ng time to recover yung emotion ko, tsaka yung temper ko. Kailangan ko ng time for that. And then, pag okay na ako, syempre, ang love language, 'di ba? Touch. So, doon na ako nagiging affectionate pag okay na ako. Kasi nga, um, unless yung asulto is kailangan talaga ng verbal sorry, then hindi naman ako madamot mag-sorry. Yun ang pag may mga times na um, may nagagawa, syempre, ito-tolerate ko siya, or hindi naman tolerate. But pagbibigyan ko ng hindi kami nagkakaroon ng sagutan na eksena, pagbibigyan ko hanggang sa, yun nga, 'pag ako yung may kasalanan, magso-sorry naman ako. Pero 'pag siya, kailangan ko ng time na kahit papaano ma-process, ba't niya nagawa yun, ganyan-ganyan, and then, Yeah. iintindihin ko kung ako ba yung nagpapaka-petty lang or what. And then, pag na-process ko na lahat yon, then, that's when I'm okay. Then, doon ako, affectionate na ulit. Pero, dun sa ganung eksena, hindi ako nakakakuha ng apology from the other person. So, pag gano'n, yun nga, parang ako na lang yung nagpa-process. Pero pag ako naman yung may kasalanan, syempre naman, Oo, ibang usapan yun 'pag tayo may magso-sorry kasalanan, at magso-sorry mabilis. ako talaga, oo. Oo. Pero Yung yun nga, Sige. minsan hindi na ako verbal sorry, more on action na. Yun nga, parang lalambingin ko na, yun na yung pinaka-sorry ko. Kasi nga, I don't Okay. use yung word na sorry very loosely. Yung reason bakit hindi ako nag-wait, kung nagpa-process naman may pina-process din naman ako sa utak ko. Pero ayoko lang maging distant yung feelings namin sa isa't isa. And by nature kasi, wired yung utak ko na alam ko kung paano tumatakbo yung, parang nabanggit ko na to nung nakaraan na sanay ako sa behavior ng lalaki
na insensitive sila madalas pagdating sa kasalanan nila. So, kung iintayin mo na ma-realize nila kung anong ginawa nila, baka abutin ka na. Ano. Kasi kahit sa isip mo, ang laki ng kasalanan nila, sa isip ng mga lalaki, maliit na bagay lang yun. Kasi yung matagal na sa'yo, minsan sa kanila, iba sila ng timeline ng calendar. Eh, kanina lang yun. Basta hindi kayo magmamatch. So, dahil given na yun sa akin, ganun ko na siya iniintindi. Ayoko maging distant and ayoko din magkaroon ng chance na makapag-cheat siya kasi madalas pag common naman nangyayari na kapag may problema ang mag-partner o mag-asawa, na-attempt yung isa't isa or kung sino man dyan, may matitempt dyan na magpa-comfort kung kani-kanino. Ayoko ng ganun. So, para agapan din yung pwedeng mangyari na ganun, kasi sobrang overthinker ako, aanin ko na agad siya, parang kakausapin ko na agad, i-resolve ko na yung kung ano man yung meron sa amin dalawa. Ako na magko-comfort sa kanya, ba't antayin ko pang ibang babae mag-comfort sa kanya, di ba? So, ganun. Ano, ba't ako tumatawa? Kasi yung ano nga, yung sabi ni Krish kanina na yung sa akin, tagal-tagal na nung fault niya, pero sa kanya kanina lang yung fault na yon. Kaya nga ako nagkakaroon ng, ako muna yung magpa-process eh. Kasi kung kunyari kasalanan niya, tapos nainis ako, nagalit ako, or nagtampo ako, kailangan ko ng time para isipin kung valid ba nagtatampo ako, valid ba na naiinis ako over something na petty, ganyan-ganyan. Titingnan ko from his side of the fence kung dapat ako magalit. So, if Okay. ma-realize ko na yun eh, hindi, edi forgiven na siya kahit hindi siya nagsusorry. Pero yun nga, sila yung magsusorry, tas ako yung kanina yung tayo yung mag-apologize, di ba? Ito lang, i-highlight lang natin tong sinabi ni Caillou kasi it talks about love. So, this one defines the nature of love as patient, kind, and selfless, contrasting it with jealousy, pride, and rudeness. So, gets ko yung ano, Ay nako, kayo mag-usap tayo tungkol dyan. Kukwento ko sa'yo. hindi naman kasi nami-misinterpret yung mga babae most of the time. Ewan ko lang si Chris kung may hormonal imbalances yan. Pero meron kasi kaming mga babae noon. May times talaga na ang hirap i-explain. Yung hormones namin, it's so petty na sa amin Based on sobrang big medical deal. record, may hormonal imbalance ako. Okay. So, do you find it sometime difficult to process yung emotions mo? And would it, nung nasa relationship ka, did it happen, at time na nahihirapan kang i-manage yung emotions in a way na nag, 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 nag-aaway kayo ng partner mo Sa akin, dahil mahirap doon? all the time, umiiyak ako. Na hindi naman ganun kadali. Although ginagawa ko yun, hindi madali sa akin yun kasi nga, yung nature ko, ma-pride akong tao, pero pagdating sa relasyon, tumitiklop ako. So, hindi rin naman yun ganun kadali na magsusorry ako. Kasi, at the back of my mind, alam ko, hindi ko naman kasalanan yun. Bakit ko gagawin yun? Pero, Pero you do nangingibabaw it yung puso anyway. ko eh. O, Mm. pero ganun talaga eh. Yung iba yung magkalaban sila, yung isip ko, tsaka yung puso ko. Questionable ba So, tayo magmahal, Miss R, sa tingin mo? so dahil nangingibabaw yung pagmamahal ko doon, sinasantabi ko yung iniisip ko na dapat ganito. Siya dapat yun na mag-sorry, hindi ako. Sinusunod ko kung ano yung nararamdaman ko na, hindi, mahal ko to eh. Bakit ko ba siya papahirapan? So, ako na, para maayos. Kasi, mas malaki ang mawawala sa amin kapag hindi ako magsusorry. Malay ko ba kung hindi ako nagsorry ngayon tapos lumayas na siya or biglang may nag-comfort sa kanya babae tapos wala na kami, iniwan na ako. So, sa tingin ko,
andun yung fear ko na mas ako yung mawawalan pag hindi ko ginawa yung bagay na yun. Agad-agad para sa akin urgent yun. Yung isang bagay na hindi mo pinapatagal. So, pag ganyang bagay, weakness ko talaga yan. Hindi, walang ano yan, walang i-schedule ko pa. Di naman kasi meeting yan para i-schedule ko pa. Ngayon na, mag-usap tayo, di ba sabi ko nga nung nakarang LS, kahit hindi ako makapasok sa trabaho, basta uunahin ko yung partner ko. Ganun ko siya pinaprioritize. Grabe magmahal si Chris. Parang naka-question ko yung quality ng love ko. Ikaw ba, Miss R? Sana asawa na lang kita, Chris. Will you marry me, Chris? Parang naging lalaki ako tuloy. Nagududa Alam na ako mo, sa itong gender ko. hindi, itong tama naman yung sinasabi ni Kayo. Sa mata ng mundo, tanga si Chris. Parang martyr, ganon. Sa mundo ng Kristiyano, tama siya. So may factor, kaya nga ang discussion natin, by Bible perspective, Christian perspective, and yung modern world, kung ano yung nangyayari talaga, considering or factoring na yung hormones, charot. Siguro kasi nga, mas malaki talaga yung impact ng kung sa, anong kinagisnan mong religion, yung faith mo, dun sa paniniwala mo. Kapart Yes. yun na isang bagay na hindi yun agad, hindi madaling ihiwalay, andun na yun sa'yo. Kaya kapag nagkaroon ka ng karelasyon, yun yung mangingibabaw kung ano yung faith mo. Kung gaano yung understanding mo sa Bible or sa words of God, ganun. Okay, ito Hindi yung naman. yung modern na yan. Kasi kung for someone na hindi naman ako ganun karelihiyoso, pero kung ganun yung kinagisnan mo, hindi mangingibabaw talaga yung kung ano man feminism na yan, kung ano man yung kahit magbago ang mundo, yung pananaw mo andyan lang siya, yung paniniwala ko. So hindi mo siya talaga titignan na may entitlement despite doon sa mga Kung kakulangan inulit-ulit niya. nga na siguro makasampu tapos wala lang yun, dun ko siya siguro magsisink sa isip ko. Pero ang meron bang 10 na nakaabot ng 10? Hindi ko sure eh. Pero kasi baka siguro baka hanggang 3 lang ang kaya ko. Hindi ko siguro maiintindihan na siyempre limitado lang naman yung kapasidad natin para i-hold yung pain. May limitation din naman tayo. Yung accountability sa abuse of authority. Kaya hindi niya mag-get si Chris. Hindi ko gets. Paano, ba't pa to sa accountability? Kayo, umakyat ka nga. Leche, akala ko pambabae lang to. Charot. Ayaw naman. Solomon. Okay. Ang sakit Hi, naman. Solomon. Ako yan, ako yan, ako. Hindi, explain ko lang. Kasi, kinoconflate niyo yung idea ng abuse of authority sa leadership. Yun yung sin ng husband, right? Ngayon, ang sinasabi kasi ni Chris, wala akong magagawa kasi asawa ko yan. I will still accept him and then help him na change direction. Pero, yung kapag gusto mo siyang i-hold accountable doon sa sin na yun, that's none of your business. Nag-guess nyo ba? I guess Gets. namin yon, pero ang ano kami kasi namin, ang gusto naming pag-usapan is kung mako-consider ba siya na entitlement or just leadership. Whether it's entitlement or leadership, it doesn't matter kasi nga anong gagawin mo kung entitlement? Yun yung point ni Chris. Anong gagawin mo? Nagigets mo na irrelevant yung question ng entitlement. Because yung leadership is a description or binigay ng Diyos yan na responsibility niya. Hindi naman, kasi kino-conflict mo yung idea ng leadership sa perfection. Hindi ibig sabihin ng leader ka is perfect ka. You agree with that, right? Yes. Okay, you can commit sins. Pero as a wife, tama yung sinabi ni Chris na wala siyang magagawa kundi i-accept. Pero hindi niya i-accept yung sin. Of course, iiyak siya gabi-gabi.
of course masasaktan siya. Pero it doesn't mean na i-hold niya accountable yung asawa niya na, oh, teka, entitlement na yan. Oh, ano ginawa mong yan? Hindi ganon. Kasi trabaho yun. Kasi kaya nga ang point dito, ang submission ng wife kasi ang head mo is husband. Ang head ng husband is Christ. Kumbaga, yung asawa mo, i-hold ka accountable. Right? That's the one, yun talaga yung one way. Ngayon, yung asawa mo ngayon, i-hold accountable ni Christ. Kaya importante yung church kasi pag sa church ka pumunta, nagpa-counsel kayo, i-discipline yung asawa mo. Babantayan yan. Kaya importante yun. Sila yung magdi-discipline, hindi ikaw. Sila yung mag-hold accountable dun sa asawa mo, i-restore nila yung asawa mo from that sin. Kaya So kapag what pag wala kang church, tapos ka. So what you're telling us is that when we encounter situations like this, na yung leader of the household, who is the husband, ay kunyari ganyan, na nadapa, na nagkasala ganun, we shouldn't look at it as entitlement of his authority or leadership, but instead he just simply sinned, and Correct. you should be there Now you're getting it. you should be there no matter what to help him change. Yeah, I'm here. Oh, That's Miss the Rosa, point. si Miss R parang ayaw niya pa rin tanggapin yun. Ha? Hindi. Gets ko Ayaw ni Miss yung R. argument. Hindi, pero Gets ko. gusto ko lang i-point out, ihiwalay nyo yung sin ng asawa nyo. Hindi mo trabaho i-hold him accountable. Okay? Hindi mo trabaho yun. Okay? Kasi siya yung leader eh. Your job is to help him change direction. Just quiet love in a simple way. Passenger princess, coffee in her hand, coffee prince, driving through this life unplanned. No label, no name, but the feeling's true. Late night talks got us closer than rules. He's fire, she's calm, they balance the pain. Different souls, but the love's the same. No label, just us in the midnight air.